Showbiz Fanatics, GMA, aba may hindi kagandahang balita patungkol sa Tape Incorporated. Tuluyan na nga bang bibitawan ng GMA ang Tape Incorporated sa kanilang noontime program? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercad sa lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, ito na nga no, dahil matapos yung magbigay ng kanyang opinion at nalalaman itong isa sa mga showbiz insiders and very legit no, ito para sa akin legit talaga siya eh. Halos karamihan ng mga ibinabalita niya, wala siyang kinikilingan at wala rin siyang pinoprotektahan. Kumbaga kung ano yung nalalaman niya, sinasabi niya. This time, ito na nga, napanood natin, nagbigay siya ng opinion patungkol sa kanyang kaalaman or knowledge doon po sa balitang nasagap niya sa plano ng GMA sa Tape Incorporated. Let's watch this video. Tape sa GMA. Ayun na. Alam ko, isa, 2 taon pa. Pero yun nga, may mga ugong-ugong na nga, na baka daw, baka kung hindi mare-renew baka it's either gumawa ng sariling noontime show ang GMA or doon nila ikarga from GTV sa GMA ang It's Showtime. Oh! Yun lang naman. Nga ng kanyang opinion si OG Diaz patungkol sa bagong pangalan at sa ano pa mang plano ng GMA sa kanyang knowledge na natanggap or nasagap patungkol po sa issue nitong Tape Incorporated. Kasi sabi niya, Eat Bulaga ito dati ng tape na agad na pinalitan ng tahanang pinakamasaya noong Enero 6. Ito ay matapos matanggap ng panig ng Tito Vic and Joey ang desisyon ng korte laban sa Tape Incorporated at maging sa GMA. So dahil po dito, nagbigay po siya ng kanyang opinion patungkol dito kasi nabalitaan po niya na malapit na pong matapos yung tinatawag na kontrata ng Tape Incorporated dito po sa GMA. At dahil po sa mga gulo na nangyayari ngayon no, sa issue ng agawan, ng trademark, issue po ng ito nga yung pagpapalit ng trademark, and at the same time syempre yung trust ng tao talagang makikita mo na sobra yung parang ang daming galit, 'di ba, dahil po dun sa nangyari. Pero isa pa sa pinakamasakit na balita ngayon is kung i-renew pa ba di umano ng GMA ang Tape Incorporated yung kanilang kontrata, kasi matatanda ang sinabi po ni attorney Maggie Abraham Garduque at ng Tape Incorporated na ang kanila pong kontrata ay magtatapos ngayong December 2024. So in totality, almost 1 taon na lang po no, kung magsisimula ngayong January 2024 ay 1 taon na lang, ilang months na lang po ang bibilang ay matatapos na rin kanilang kontrata. So, ilan sa mga nasagap nga nitong si Mr. OG Diaz na kapag daw po hindi na ni-renew ng GMA yung kontrata na ito, maaari daw nagagawa na lang sila ng kanilang sariling noontime program. Kasi kung makikita nyo naman talaga, halos karamihan ng mga talents na ginagamit po ng tape ngayon sa kanilang programa galing po sa GMA Sparkle. Si Yorme po ay nakapirma na din ng kanyang kontrata sa GMA at meron din siyang kontrata na long-term contract sa Tape Incorporated kung saan siya po ay kinuha ng tape bilang host. No, ganon din si Paolo Contis. Kaya po, ang pinakamasakit dyan is kung hindi na talaga sila i-renew, no? Dahil ang balita po natin is parang naghahabol pa di umano ito pong Tape Incorporated dito po sa trademark, kasi according po dun sa mga nasagap or nabasa natin na article na parang hindi sila ganun kasampalataya or parang nagdududa sila, parang may pagdududa sa mga naging resulta ng kaso. So anyways, medyo mahaba-haba pa rin to kasi kung maghahabla pa rin po sila at talagang sila po ay
aakyat pa sa higher court yun po ang sinasabi nila, yun po ang umuugong na balita at yun din ang sinasabi ng kanilang attorney na si Attorney Maggie Abraham Garduque na iaakyat pa nila or aapela pa sila patungkol sa bagay nito. Pero as of now, may injunction na po sila na pinagbabawal na gamitin ang titulong ito at medyo masakit sa part po ng mga host. Pero alam niyo po, kung ako ang tatanungin mas okay na siguro na umanap na sila ng panibago nilang title, gumawa na lang din sila ng sarili nilang history. Kasi the fact na talagang pinaglalaban pa, talagang umaabot pa sa mga korte, 'di ba? Na pwede naman sanang pinag-usapan na lang nila dahil for the longest time may pinagsamahan naman sila, meron naman silang relationship na nabuo, no? Ang tape production tsaka ang TBJ, pinaabot pa nila sa ganitong paraan. So, decision po nila yan. So, ano man yung magiging decision din ng GMA, yan po ay magiging basihan kung ano bang mangyayari sa mga talents na ito. Katulad ni Buboy, ni Yorme, ni Paulo, ni Betong, 'di ba? Ni Mabi at ni Cassie. So, antay na lang po natin. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaksyon po ninyo patungkol sa ating last update. Magbabasa po tayo ng inyong mga opinion. Unahin po natin ang komento na nanggaling po sa isa sa mga legit Davercards po natin. Sabi po ni Mr. Joel Lau, Good noon, Idol Darreds. Tayo ay magsaya at magdiwang dahil nanaig ang katotohanan para sa legit Davercards. Iyak lahat ng mga tape bulagta, tahanang pinasara. #legit Davercards. Ayun. So, ito po yung kanyang komento patungkol dito sa bagay na ito. Totoo po yan, Talagang medyo hindi rin natuwa ang lahat ng mga Davercards kasi let's give them the benefit of the doubt. Let's give them, na bigyan natin sila ng, maging tayo sa kanila kind this time. Na kaya po yun palang temporarily yung kanilang pangalan dahil nabigla nga sila dahil according to Paulo, mahaba pa yung laban kaya hindi sila nakapaghanda. And salamat din po, sabi ni Mr. Dennis Aguinaldo, wag po kayo mag-alala, tape. Nandiyan naman po si Attorney Contis. Siya po ang bahala. Mahaba pa po ang laban. Ayan. So, alam niyo po, sobra po yung yung kahihiyang dinadanas ngayon ni Paulo, Talagang halos lahat ng mga tao parang yun lagi yung sinasabi, 'di ba? Paulo, mahaba pa ang laban. Parang lahat kinantsawan siya. Doon po kaya mahirap din talaga na magsasalita ka ng ganun Sabi nga lahat daw ng bumangga sa TBJ talagang nababasag Sabi po ni Mr. Mendoza Joby, daming bitter, mga tape defenders lumalaban pa din kahit Tape Incorporated sinuko na ang title. True. Ay naku, hindi natin alam, At nagla-live pa sila. Parang sinasabi, dinidepensahan pa nila na hindi raw naging fair ang laban, Parang kasi nga 'di ba parang nagtaka sila dahil napakabilis. Ito opinion ko lang 'to, parang sinasabi nila na nagkaroon daw ng under the table, which is kung talagang manggagaling mismo 'yun sa tape, pwede silang kasuhan ng oral defamation, 'di ba? Kasi maling-mali po 'yun. Sabi naman po ni Mr. Lito Ordanza, laban halusos, brother, maaga pa ang resulta ng korte, mainit-init pa ang resulta, appeal pa more. True, yun po yung kanilang planong gawin. Yun ay ang lumaban. Diyos ko po, halos ilang taon, kumbaga ilang pera ang pakakawalan nila. Imbis na ipamigay na lang nila yan doon or panggasos nila doon sa kanilang noon time program, mas talagang inuuna nila yung pride. Pride na lang kasi yan parang kasing natapakan sila doon sa panahon na yon dahil nga 'di ba parang sila nga daw ang may-ari. And of course, sabi ni a person 6763, the hashtag he made it's about him is the oxymoron and the contradictor. Shame, shame, shame. Watching from Laguna Beach, California, USA. Thank you, madam, for what you're doing. Ayan. Thank you din po sa inyo pong mga kababayan natin sa Laguna Beach, California, USA. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!